Hindi sasabihin sa iyo ng doktor mo ito. Hindi dahil lihim ito at hindi rin dahil may itinatago sila sa iyo. Ang tunay na dahilan ay simple lang, karamihan sa mga doktor ay nakatuon sa paggamot ng mga sakit, hindi sa pagtalakay sa bawat tradisyonal na sangkap sa kusina na ginagamit na ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng maraming henerasyon. Pero paano kung ang isang napakaliit na pampalasa na malamang ay nasa kusina mo na ngayon ay kayang baguhin ang paraan ng pag-inom mo ng kape tuwing umaga? Paano kung ang paglalagay ng isang buong club, pampalasa, sa iyong tasa ng kape ay may magagawa pang higit sa pagpapasarap ng lasa nito? May ilang tao na nagsasabing may napapansin silang pagbabago sa loob lamang ng ilang minuto. Ayon sa kanila, mas nagiging presko ang pakiramdam nila, mas gumagaan ang kanilang panunaw, at mas na-enjoy nila ang mainit at mabangong tasa ng kape na tila nagbibigay ng mas matagal na sigla. Pero may siyentipikong batayan ba talaga ang mga pahayag na ito? O isa lamang ba itong panibagong health trend na mabilis na kumakalat sa social media? Sa video na ito, susuriin natin ng mas malalim kung ano ang maaaring mangyari kapag naglagay ka ng isang buong club sa iyong kape. Ano ang posibleng mangyari sa loob ng unang 15 minuto matapos mo itong inumin? Ang mga potensyal na benepisyong pangkalusugan na sinusuportahan ng mga pag-aaral, at ang mahahalagang panganib na halos walang nagsasabi. Malalaman mo kung bakit napakahalaga ng clubs sa tradisyonal na panggagamot sa loob ng maraming siglo, kung bakit lalong interesado ang mga modernong siyentipiko sa mga natural nitong sangkap, at kung makatuwiran niya bang pagsamahin ang clubs at kape. Ipapaliwanag din namin kung sino ang dapat umiwas sa kombinasyong ito, ilang clubs lamang ang itinuturing na ligtas o makatuwiran, at ang pinakamalalaking pagkakamali na maaaring magpabago sa isang malusob na nakasanayan tungo sa isang hindi magandang gawain. Ang totoo, ang clubs ay mayaman sa makapangyarihang mga natural na compound mula sa halaman, lalo na ang tinatawag na eugenol, na matagal nang pinag-aralan dahil sa potensyal nitong antioxidant at anti-inflammatory properties. Samantala, ang kape ay isa na sa pinakamayamang pinagmumulan ng antioxidants sa pagkain ng maraming tao sa buong mundo. Kaya ano nga ba ang mangyayari kapag pinagsama ang dalawang ito? May dagdag bang benepisyo ang kombinasyong ito? Makakatulong ba ito sa mas maayos na panunaw? Maaari ba nitong suportahan ang pagpapanatili ng normal na blood sugar levels? Mapapabuti ba nito ang focus at energy? O masyado lamang bang mataas ang inaasahan ng mga tao mula sa simpleng pampalasang ito? Iyan mismo ang ating alamin. At siguraduhin samahan mo kami hanggang sa pinakahuling bahagi ng video, dahil maaaring iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ibabahagi namin kung sino ang hindi kailanman dapat uminom ng club coffee nang hindi muna kumukonsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Kasama ang isang nakakagulat ngunit napakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng maraming tao tuwing umaga nang hindi nila namamalayan. Maaaring tuluyang mabago ng ilan sa mga impormasyong ito ang paraan ng pagtingin mo sa iyong pang-araw-araw na tasa ng kape. Kaya kunin mo na ang paborito mong tasa, umupo ng komportable, at sabay nating tuklasin kung ano talaga ang nangyayari kapag naglagay ka ng isang buong club sa iyong kape. Bakit naglalagay ang maraming tao ng isang club sa kanilang kape? Bago natin talakayin ang siyensya sa likod nito, gusto muna naming makilala ka. Ipaalam mo sa amin sa comments kung saan ka nanonood. Nanonood ka ba mula sa Pilipinas? Estados Unidos? O baka naman sa ibang bansa? Binabasa namin ang pinakamarami naming komento hanggat maaari. At talagang nakakatuwang makita ang mga taong mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagsasama-sama upang matuto ng mga simpleng paraan para mamuhay ng mas malusog. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Linggo-linggo, naghahatid kami ng madaling maintindihang impormasyon tungkol sa kalusugan na nakabatay sa mga siyentipikong pag-aaral at mga tradisyonal na pamamaraan ng wellness upang matulungan kang makagawa ng mas matalinong desisyon para sa iyong kalusugan. Ngayon, simulan na natin. Ang kape ay isa sa pinakasikat na inumin sa buong mundo. Araw-araw, bilyon-bilyong tasa ng kape ang iniinom ng mga tao. Para sa marami, ang kape ay hindi lamang isang inumin, isa na itong ritual tuwing umaga. Ito ang unang hinahanap nila pagkagising upang maging mas alerto at handang harapin ang buong araw.
Ngunit kamakailan, mas marami ng tao ang nagsisimulang magdagdag ng mga natural na sangkap sa kanilang kape sa halip na umasa lamang sa asukal o mga flavored creamer. May ilan na naglalagay ng kanela. May iba namang gumagamit ng turmeric. Ang ilan ay naghahalo ng luya. At ngayon, dumarami rin ang pinag-uusapan tungkol sa paglalagay ng isang buong clove sa kape. Sa unang tingin, maaaring kakaiba itong pakinggan. Tutal, ang cloves ay karaniwang ginagamit sa mga panghimagas, baked goods, o mga malalasang pagkain. Kilala ito sa matapang nitong aroma at sa mainit-init, bahagyang matamis, at bahagyang maanghang nitong lasa. Kaya bakit nga ba may naglalagay nito sa isang tasa ng kape? Nagsisimula ang sagot sa kung ano ang taglay ng cloves. Sa kabila ng napakaliit nitong sukat, ang cloves ay mayaman sa mga natural na compound ng halaman na tinatawag na phytochemicals. Ang mga compound na ito ang tumutulong sa halaman na protektahan ang sarili laban sa mga insekto, bakterya, at iba't ibang stress mula sa kapaligiran. Kapansin-pansin, ang ilan sa mga compound na ito ay pinag-aralan din ng mga siyentipiko dahil sa mga posibleng benepisyo nito sa kalusugan ng tao. Isa sa pinakakilalang compound na matatagpuan sa cloves ay ang eugenol. Ang eugenol ang nagbibigay ng natatanging amoy ng cloves. Ito rin ang dahilan kung bakit ginagamit na ang cloves sa tradisyonal na panggagamot sa loob ng daan-daang taon. Sa katunayan, matagal nang ginagamit ng mga dentista ang clove oil dahil sa pansamantala nitong pampamanhid at nakapapawing epekto. Patuloy ding pinag-aaralan ng mga modernong mananaliksik ang eugenol dahil sa potensyal nitong antioxidant at anti-inflammatory na mga katangian. Bagamat nagpapatuloy pa rin ang mga pag-aaral at kailangan pa ng mas maraming pananaliksik sa tao, ipinapakita ng ilang laboratorio at clinical studies na maaaring makatulong ang eugenol sa pagprotekta ng mga selula laban sa oxidative stress at suportahan ang pangkalahatang kalusugan bilang bahagi ng balanseng pagkain. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kape. Marami pa ring maling akala tungkol dito. Sa loob ng maraming taon, inakala ng marami na hindi maganda ang epekto ng kape sa kalusugan. Ngunit sa nakalipas na 2 dekada, ipinakita ng mga pag-aaral ang isang mas balanse at mas malinaw na larawan. Kapag iniinom sa tamang dami, ang kape ay naglalaman ng daan-daang natural na compound, kabilang ang mga antioxidant na kilala bilang polyphenols. Ang mga compound na ito ay tumutulong na in-neutralize ang mga hindi matatag na molecule na tinatawag na free radicals, na maaaring magdulot ng oxidative stress sa katawan. Ang oxidative stress ay isang normal na proseso, ngunit kapag ito ay naging labis sa paglipas ng panahon, naugnay ito sa pagtanda at iba't ibang malalang karamdaman. Isa ito sa mga dahilan kung bakit patuloy na pinag-aralan ng mga siyentipiko ang mga pagkain at inuming mayaman sa antioxidants. Kaya kapag may naglalagay ng isang clove sa kanilang kape, pinagsasama nila ang 2 sangkap na parehong naglalaman ng natural na antioxidant compounds. Hindi ibig sabihin nito na isa na itong himalang inumin. Hindi rin ibig sabihin na bigla kang magiging malusog sa loob lamang ng isang gabi. At lalong hindi nito mapapalitan ang balanseng pagkain, regular na ehersisyo, sapat na tulog, o wastong gamutan mula sa doktor. Ngunit isa itong kakaibang kombinasyon na talagang karapat-dapat pag-aralan. Ngayon, sagutin natin ang tanong na marahil ay dahilan kung bakit mo pinanood ang video na ito. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng unang 15 minuto matapos kang uminom ng kape na may isang clove? Ang unang bagay na malamang mong mapapansin ay hindi pa nangyayari sa loob ng iyong katawan, kundi sa mismong tasa ng iyong kape. Habang nababalutan ng mainit na kape ang clove, unti-unti nitong nailalabas ang ilan sa mga mababangong natural na langis nito. Ang mga langis na ito ay humahalo sa kape at nagbibigay ng mas mayamang aroma na may banayad na maanghang na samyo. Maraming tao ang nagsasabing mas banayad at hindi gaanong mapait ang lasa nito kumpara sa karaniwang itim na kape. May ilan pa ngang nagsasabing hindi na nila kailangang magdagdag ng maraming asukal dahil nagiging mas malalim at mas masarap ang lasa ng kape. Pagkaraan ng ilang minuto matapos ang unang mga higop, nagsisimula ng pumasok ang caffeine sa iyong bloodstream sa pamamagitan ng digestive system. Mangyayari ang prosesong ito may clove man ang iyong kape o wala. Habang tumataas ang antas ng caffeine sa dugo, maraming tao ang nagsisimulang makaramdam ng mas mataas na antas ng pagiging alerto, mas malinaw na pag-isip, at mas mahusay na konsentrasyon. Maaari ring bahagyang bumilis ang kanilang reaksyon at pansamantalang mabawasan ang pakiramdam ng pagkapagod. Kasabay nito, ang mababangong compound mula sa cloves ay nakadaragdag sa kabuuang karanasan ng pag-inom ng kape.
Malaki ang papel ng ating pang-amoy sa paraan ng ating pagtikim ng pagkain at inumin, kaya ang kaaya-ayang aroma ay maaaring magbigay ng mas kasiyasyang pakiramdam habang umiinom. Para sa ilan, ang banayad na init ng pampalasa ay nagbibigay rin ng pakiramdam ng ginhawa, lalo na sa malamig o maulang umaga. Isa pa sa napapansin ng ilang tao ay tila mas komportable ang kanilang tiyan matapos uminom ng clove coffee. Matagal nang ginagamit ang cloves sa tradisyonal na panggagamot upang suportahan ang maayos na panunaw, at patuloy na pinag-aralan ng mga siyentipiko kung paano maaaring makaapekto ang ilang compound nito sa digestive system. Bagamat hindi ito nangangahulugang magkakaroon ng parehong epekto sa lahat ng tao, marami ang gustong magdagdag ng maiinit na pampalasa gaya ng cloves sa kanilang pagkain at inumin dahil dito. Mahalagang tandaan na magkakaiba ang reaksyon ng bawat katawan. Ang edad, genetics, mga iniinom na gamot, kasalukuyang kondisyon sa kalusugan, tolerance sa caffeine, at maging kung kumain ka na ng almusal ay maaaring makaapekto sa mararamdaman mo matapos uminom ng kape. Kaya naman maaaring magkaiba ang karanasan ng dalawang taong umiinom ng eksaktong parehong tasa ng kape. May isang taong makakaramdam ng dagdag na sigla. May isa namang halos walang mapansing pagbabago. Samantalang ang iba ay maaaring makaranas ng panginginig o pagiging balisa kung mas sensitibo sila sa caffeine. Normal lamang ang lahat ng ito. Mahalaga ring banggitin na ang dami ng cloves ay may malaking epekto. Sa video na ito, ang tinutukoy natin ay isang buong clove lamang, hindi isang dakot ng cloves o malaking dami ng clove oil. Hindi ibig sabihin na kapag mas marami ay mas mabuti. Sa katunayan, ang labis na pagkain ng cloves o paggamit ng maraming clove oil ay maaaring magpataas ng panganib ng mga hindi kanais-nais na side effects. Tatalakayin natin ang mga yon ng mas detalyado sa susunod na bahagi ng video. Sa ngayon, sapat nang malaman na ang isang buong clove ay karaniwang ginagamit lamang upang bahagyang mapabango at mapasarap ang lasa ng kape. Habang nagpapatuloy ka sa panonood, may mas kawili-wili ka pang matutuklasan. Bagamat ang unang 15 minuto ay pangunahing tungkol sa lasa, aroma, at karaniwang epekto ng caffeine, ang mga natural na compound na matatagpuan sa cloves ay maaaring patuloy na makipag-ugnayan sa iyong katawan sa mga susunod na oras. Maaari ba nitong suportahan ang mas maayos na panunaw? Maaari ba nitong makatulong na mabawasan ang oxidative stress? May papel ba ito sa pagsuporta sa malusog na blood sugar levels bilang bahagi ng isang pangkalahatang malusog na pamumuhay? Iyan ang mga tanong na sasagutin natin sa susunod habang tinatalakay natin ang 7 pinakapinag-uusapang potensyal na benepisyo ng paglalagay ng isang buong clove sa iyong kape. 7 nakakagulat na maaaring mangyari matapos uminom ng kape na may isang clove. Ngayong alam mo na kung bakit dumarami ang mga taong naglalagay ng isang buong clove sa kanilang kape tuwing umaga, oras na para sagutin ang tanong na matagal nang hinihintay ng lahat. Ano nga ba ang nangyayari pagkatapos mo itong inumin? Talaga bang may maitutulong ang isang napakaliit na pampalasa? Ang sagot ay parehong simple at nakakagulat. Ang paglalagay ng isang buong clove sa iyong kape ay hindi isang mahika, at hindi nito kayang pagalingin ang mga sakit sa loob lamang ng isang gabi. Gayunpaman, ang cloves ay naglalaman ng mga natural na compound na matagal nang pinag-aralan ng mga siyentipiko, at kapag isinama sa isang malusog na pamumuhay, maaari itong magbigay ng ilang kawili-wiling benepisyo. Tignan natin ang 7 pinakapinag-uusapang posibleng epekto, at kung ano talaga ang sinasabi ng kasalukuyang siyentipikong pananaliksik. Benepisyo bilang 7, maaaring masumarap ang iyong kape kahit walang dagdag na asukal. Simulan natin sa isang bagay na malamang ay agad mong mapapansin. Maraming tao ang hindi naglalagay ng cloves sa kanilang kape dahil gusto nilang gumaling ang kanilang kalusugan. Ginagawa nila ito dahil gusto nila ang lasa nito. Ang cloves ay may natural na mainit-init, bahagyang matamis, at banayad na maanghang na aroma. Kapag inilubog ang isang buong clove sa mainit na kape sa loob ng ilang minuto, unti-unting humahalo ang mababangong natural na langis nito sa inumin. Ang resulta, mas malinamnam, mas mayaman, at mas banayad ang lasa ng kape. May ilang umiinom pa nga ng kape ang nagsasabing nababawasan ang kapaitan nito. Bakit ito mahalaga? Dahil kung mas masarap ang lasa ng iyong kape, maaaring hindi mo na kailangang magdagdag ng maraming asukal o flavored creamer. Para sa mga taong gustong bawasan ang kanilang araw-araw na konsumo ng asukal, ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa paglipas ng panahon. Isipin mo na lamang kung mababawasan mo ng 1 kutsaritang asukal ang iyong kape araw-araw.
Sa loob ng isang taon, daan-daang kutsarita ng asukal ang hindi mo na maiinom. Bagamat hindi direktang nagpapababa ng blood sugar ang cloves, maaari nitong hikayatin ang mas malusob na gawi sa pamamagitan ng pagpapasarap ng iyong kape. Minsan, ang pinakamaliit na pagbabago ang pinakamadaling mapanatili. Benepisyo bilang 6, maaaring suportahan nito ang mas maayos na panunaw. Isa sa mga dahilan kung bakit nanatiling popular ang cloves sa tradisyonal na panggagamot sa loob ng maraming siglo ay ang kaugnayan nito sa mas komportableng panunaw. Sa maraming kultura, ginagamit ang cloves pagkatapos kumain upang mapresko ang hininga at suportahan ang maayos na digestion. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang ilan sa mga compound ng cloves upang mas maunawaan kung paano ito nakikipag-ugnayan sa digestive system. Ipinapakita ng ilang paunang pag-aaral na ang ilang compound nito ay maaaring makatulong sa pagpapagana ng digestive enzymes at mas mahusay na pagtunaw ng pagkain ng tiyan. Bagamat kailangan pa ng mas maraming pag-aaral sa tao, marami ang nagsasabing mas magaan ang pakiramdam ng kanilang tiyan matapos uminom ng maiinit na inuming may pampalasa tulad ng cloves. Siyempre, magkakaiba ang digestive system ng bawat tao. Kung madalas kang nakararanas ng matinding pananakit ng tiyan, acid reflux, o iba pang seryosong problema sa panunaw, mahalagang kumonsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa halip na umasa lamang sa mga home remedy. Isipin ang clove coffee bilang isang masarap na inumin, hindi kapalit ng tamang gamutan. Benepisyo bilang 5, maaaring madagdagan ang iyong antioxidant intake. Narito ang isang bagay na hindi alam ng maraming tao. Ang kape ay isa na sa pinakamalaking pinagmumulan ng antioxidants sa pagkain ng maraming tao. Tama iyon. Para sa mga regular na umiinom ng kape, malaking bahagi ng kanilang araw-araw na antioxidants ay nagmumula mismo sa kanilang tasa ng kape tuwing umaga. Ngayon, isipin mong magdagdag ka pa ng isang pampalasang likas ding mayaman sa antioxidant compounds. Ang cloves ay naglalaman ng mga natural na plant compounds na tumutulong protektahan ang mismong halaman laban sa pinsala mula sa kapaligiran. Naniniwala ang mga siyentipiko na maaaring makatulong din ang mga compound na ito sa pagprotekta ng mga selula ng tao laban sa oxidative stress. Nangyayari ang oxidative stress kapag mas mabilis na naiipon ang mga free radicals kaysa sa kakayahan ng katawan na pigilan ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, ang labis na oxidative stress ay naugnay sa pagtanda at iba't ibang malalang sakit. Kaya naman madalas irekomenda ng mga nutrition expert ang pagkain ng iba't ibang makukulay na prutas, gulay, halamang gamot, at mga pampalasa. Ang paglalagay ng isang clove sa iyong kape ay hindi kapalit ng masustansyang pagkain. Ngunit maaari itong maging isang simpleng paraan upang madagdagan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na plant compounds sa iyong dieta. Benepisyo bilang 4, maaaring mas maging alerto at mas nakapokus ka. Linawin muna natin ang isang mahalagang bagay. Kung mas nagising at naging alerto ka matapos uminom ng clove coffee, ang pangunahing dahilan pa rin nito ay ang caffeine. Walang caffeine ang cloves. Gayunpaman, ang mainit at mabangong aroma nito ay maaaring gawing mas nakapagpapasigla ang buong karanasan sa pag-inom ng kape. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang kaaya-ayang amoy ay maaaring makaapekto sa ating mood, atensyon, at kasiyahan. Samantala, ang caffeine ay humaharang sa adenosine, isang kemikal sa utak na responsable sa pakiramdam ng antok. Kapag naharang ang adenosine, maraming tao ang nakararanas ng mas mataas na antas ng alertness, mas malinaw na konsentrasyon, at mas mabilis na reaksyon. Ito ang dahilan kung bakit milyon-milyong tao ang umaasa sa kape bago pumasok sa trabaho, paaralan, o mag-ehersisyo. Hindi pinapalitan ng cloves ang caffeine. Sa halip, pinapaganda lamang nito ang karanasan sa pamamagitan ng mabango at kaaya-ayang lasa. Benepisyo bilang 3, maaaring suportahan nito ang normal na inflammatory response ng katawan. Madalas na masama ang tingin ng mga tao sa inflammation. Ngunit hindi lahat ng pamamaga ay nakasasama. Sa katunayan, isa itong natural na depensa ng ating katawan. Kapag nasugatan ka o nagkaroon ng sipon, tumutulong ang inflammation upang mapabilis ang paggaling. Nagiging problema lamang ito kapag ang pamamaga ay nagiging pangmatagalan o chronic. Ang pangmatagalang inflammation ay naugnay sa iba't ibang malalang kondisyon sa kalusugan. Kaya naman pinag-aralan ng mga siyentipiko ang maraming halamang gamot at pampalasa dahil naglalaman ang mga ito ng mga plant compounds na maaaring makatulong sa pagsuporta sa normal na inflammatory response ng katawan. Isa rito ang cloves.
Ang compound na eugenol ay nagpakita ng anti-inflammatory activity sa mga laboratory studies. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga resulta sa laboratorio ay hindi palaging katumbas ng magiging epekto nito sa tunay na buhay. Kaya patuloy pa ring nagsasagawa ng pag-aaral sa tao ang mga siyentipiko. Bagamat maaaring makatulong ang clubs sa pagbibigay ng kapaki-pakinabang na compounds, hindi ito dapat ituring na lunas sa mga inflammatory disease. Ang regular na ehersisyo, sapat na tulog, maayos na pamamahala ng stress, at balansing pagkain pa rin ang pundasyon ng mabuting kalusugan. Benepisyo bilang dalawa, maaaring suportahan nito ang malusog na blood sugar levels. Isa ito sa mga pinakapinag-uusapang pahayag sa internet. Marahil ay nakakita ka na ng mga headline na nagsasabing nakapagpapababa ng blood sugar ang clubs. Ngunit mas komplikado ang tunay na kwento. Ipinapakita ng ilang paunang pag-aaral na ang ilang compound sa clubs ay maaaring makaapekto sa paraan ng pagproseso ng katawan sa glucose. Patuloy na sinisiyasat ng mga siyentipiko kung maaari ba nitong suportahan ang insulin function o glucose metabolism. Bagamat nakahihikayat ang mga unang resulta, hindi ito dahilan upang ihinto ng mga taong may diabetes ang kanilang mga iniresetang gamot. Ang tamang pagkontrol sa blood sugar ay nangangailangan ng masustansyang pagkain, regular na pisikal na aktibidad, tuloy-tuloy na pangangalagang medikal, at pagsunod sa payo ng iyong healthcare provider. Kung mayroon kang diabetes o prediabetes, isipin ang clubs bilang posibleng karagdagan lamang sa isang malusog na pagkain, hindi bilang kapalit ng napatunayang gamutan. Palaging bantayan ang iyong blood sugar ayon sa payo ng iyong doktor at kumonsulta muna bago gumawa ng malalaking pagbabago sa iyong pagkain. Benepisyo bilang isa, maaari ka nitong hikayatin na magkaroon ng mas malusog na pang-araw-araw na gawi. Narito ang benepisyong ikinagugulat ng maraming tao. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa kalusugan ay hindi nagmumula sa mismong sangkap. Nagmumula ito sa mga mabubuting gawin na nabubuo dahil dito. Isipin mo, ang mga taong sadyang naghahanda ng club coffee ay kadalasang mas nagiging maingat sa kanilang iniinom. Maaaring bawasan nila ang asukal. Maaaring iwasan nila ang matatamis na coffee drinks. Maaaring mas pagtuunan nila ng pansin ang kanilang kinakain sa buong araw. At maaari rin silang magsimulang subukan ang iba pang masustansyang pampalasa, prutas, at gulay. Ang maliliit na desisyong ito ay unti-unting nag-ipon ng malaking pagbabago sa paglipas ng mga linggo, buwan, at taon. Ang mabuting kalusugan ay bihirang manggaling sa isang himalang pagkain. Kadalasan, ito ay bunga ng daan-daang matatalinong desisyon na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. Isang mas masustansyang almusal. Isang araw-araw na paglalakad. Isang dagdag na serving ng gulay. Isang matamis na inumin na hindi mo ininom. At isang mahimbing na tulog. Ang mga simpleng gawin na ito ang lumilikha ng pangmatagalang pagbabago. At marahil, ang paglalagay ng isang buong club sa iyong kape ay maaaring magsilbing araw-araw na paalala upang mas alagaan ang iyong kalusugan. Ngayon, bago ka agad pumunta sa kusina upang subukan ito bukas ng umaga, may isang napakahalagang bagay kang kailangang malaman. Hindi lahat ng tao ay dapat uminom ng club coffee. Sa katunayan, para sa ilan, maaaring hindi ito angkop. Mayroon ding ilang karaniwang pagkakamali na maaaring magpababa ng mga posibleng benepisyo nito, o kaya naman ay magpataas ng panganib ng hindi ka nais-nais na side effects. Sa ating huling kabanata, ibabahagi namin ang pinakaligtas na paraan ng paghahanda ng club coffee, ilang clubs lamang ang talagang sapat, sino ang dapat umiwas dito, at ang pinakamalaking pagkakamaling ginagawa ng halos lahat ng hindi nila namamalayan. Ang tamang paraan ng pag-inom ng club coffee, mga pagkakamaling ginagawa ng halos lahat. Narito na tayo sa huling kabanata, at maaaring ito ang pinakamahalagang bahagi ng buong video. Sa ngayon, nalaman mo na kung bakit maraming tao ang naglalagay ng isang buong club sa kanilang kape, kung ano ang sinasabi ng siyensya tungkol sa mga natural na compound nito, at ang mga posibleng benepisyong maibibigay nito kapag isinama sa isang malusog na pamumuhay. Ngunit narito ang katotohanan. Kahit ang mga masustansyang pagkain at natural na pampalasa ay maaari pa ring magdulot ng problema kung mali ang paraan ng paggamit sa mga ito. Hindi ibig sabihin na dahil natural ang isang bagay ay otomatiko na itong ligtas. Sa katunayan, isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ay ang pag-aakalang kung maganda ang kaunting dami, mas maganda pa ang mas marami. Hindi iyon totoo.
Kaya bago mo gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na umagang gawain ang Clove Coffee, pag-usapan muna natin ang pinakaligtas at pinakamatalinong paraan ng pag-inom nito. Pagkakamali bilang isa, paggamit ng napakaraming cloves. Ang pamagat ng video na ito ay tungkol sa isang buong clove, at may magandang dahilan kung bakit. Karaniwan, sapat na ang isang buong clove upang bahagyang mapabango at mapalasa ang isang tasa ng kape. May ilang tao na naglalagay ng 5, 10 o higit pang cloves dahil naniniwala silang mas dadami ang benepisyo nito. Sa kasamaang palad, hindi ganoon gumagana ang nutrisyon. Napakakonsentrado ng cloves. Kahit napakaliit nito, puno ito ng makapangyarihang natural na plant compounds. Ang paggamit ng sobrang dami ay hindi nangangahulugang mas marami kang makukuhang benepisyo. Sa halip, maaari nitong pataasin ang posibilidad ng pananakit ng tiyan, iritasyon, o sobrang tapang na lasa ng iyong kape. Sa halos lahat ng pagkakataon, ang katamtamang dami pa rin ang pinakamainam. Tandaan, ang sikreto ng mabuting kalusugan ay konsistensya, hindi kalabisan. Pagkakamali bilang 2, pag-akalang ang Clove Coffee ay isang himalang lunas. Marahil ito ang pinakamalaking maling paniniwala sa internet. Marahil ay nakapanood ka na ng mga video na nagsasabing kayang gamutin ng Clove Coffee ang diabetes, baliktarin ang sakit sa puso, tunawin ang taba sa tiyan sa loob lamang ng isang gabi, o linisin ang buong katawan mula sa mga toxins. Ang mga pahayag na ito ay hindi sinusuportahan ng matibay na siyentipikong ebidensya. Walang inumin, hindi kape, hindi cloves, hindi lemon water, at hindi apple cider vinegar, ang kayang pumalit sa wastong gamutan o agad na makapagpagaling ng mga malalang sakit. Ang tunay na halaga ng Clove Coffee ay nasa pagiging simple nito. Maaaring magbigay ito ng mga kapaki-pakinabang na natural na plant compounds. Maaaring hikayatin ka nitong magkaroon ng mas malusog na mga nakagawian. At maaari itong maging mas masarap na alternatibo sa matatamis na coffee drinks. Ngunit isa lamang itong maliit na bahagi ng mas malaking larawan. Ang tunay na kalusugan ay nagmumula sa balanseng pagkain, regular na ehersisyo, sapat na tulog, tamang pamamahala ng stress, pag-inom ng sapat na tubig, pag-iwas sa paninigarilyo, at pagsunod sa payo ng iyong healthcare provider. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mabubuting gawain ito, saka lamang tunay na nagiging kapaki-pakinabang ang mga simpleng dagdag tulad ng cloves. Pagkakamali bilang 3, pagdaragdag ng napakaraming asukal. Narito ang isang bagay na madalas nakakaligtaan ng marami. Isipin mong naglagay ka ng isang malusog na clove sa iyong kape. Pero pagkatapos ay hinaluan mo ito ng 4 na kutsaritang asukal. Sa kasamaang palad, nabawasan mo rin ang malaking bahagi ng benepisyong inaasahan mong makuha. Ang sobrang pagkonsumo ng idinagdag na asukal ay nauugnay sa pagdagdag ng timbang, pagkasira ng ngipin, at mas mataas na panganib ng iba't ibang malalang sakit kapag nasobrahan sa paglipas ng panahon. Kung susubukan mo ang Clove Coffee, hayaan mong ang pampalasa mismo ang magbigay ng natural na lasa. Maaaring mapansin mong mas kaunti na lamang ang kailangan mong asukal. May ilang tao pang ang unti-unting binabawasan ang kanilang asukal sa loob ng ilang linggo hanggang sa masanay sila sa mas mayaman at bahagyang maanghang na lasa. Ang ating panlasa ay kayang magbago sa paglipas ng panahon. At ang maliliit na pagbabago ay kadalasang nagiging pangmatagalang ugali. Pagkakamali bilang 4, pag-inom ng sobrang daming kape. Huwag nating kalilimutan na ang kape mismo ay naglalaman ng caffeine. Para sa maraming malulusog na adulto, ang katamtamang dami ng caffeine ay karaniwang itinuturing na ligtas. Ngunit ang sobrang pag-inom ng kape ay maaaring magdulot ng mga hindi kanais-nais na epekto. May ilan na nakakaramdam ng labis na kaba. Ang iba naman ay nakararanas ng anxiety. May mga nakakapansin ng mabilis na tibok ng puso. Samantalang ang iba ay nahihirapang makatulog sa gabi. Kung nakaranas ka na ng panginginig matapos uminom ng maraming tasa ng kape, malamang ay epekto iyon ng sobrang caffeine. Hindi inaalis ng cloves ang caffeine sa iyong kape. Kaya kung umiinom ka na ng maraming malalaking tasa araw-araw, mahalagang obserbahan kung paano tumutugon ang iyong katawan. Magkakaiba ang tolerance ng bawat tao sa caffeine. Makinig sa sinasabi ng iyong katawan. Pagkakamali bilang 5, hindi pagbibigay pansin sa posibleng interaksyon sa mga gamot. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay. Ang cloves ay naglalaman ng mga natural na compound na maaaring makaapekto sa paraan ng pamumuo ng dugo. Dahil dito, ang mga taong umiinom ng mga blood-thinning medications,
tulad ng warfarin o iba pang anticoagulants, pati na rin ang mga nakatakdang sumailalim sa operasyon, ay dapat munang kumonsulta sa kanilang healthcare provider bago regular na kumonsumo ng maraming clubs o club supplements. Hindi ito nangangahulugan na ang isang buong club sa isang tasa ng kape ay agad na magdudulot ng problema. Ngunit kung mayroon kang kasalukuyang kondisyon sa kalusugan, umiinom ng mga iniresetang gamot, o hindi ka sigurado kung ang clubs ay angkop para sa iyo, mas mabuting kumonsulta muna sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan. Isang simpleng pag-uusap lamang ito na maaaring makatulong upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang panganib. Sino ang dapat mag-ingat sa pag-inom ng club coffee? Bagamat maraming tao ang maaaring uminom ng club coffee sa katamtamang dami, hindi ito angkop para sa lahat. Dapat kang maging mas maingat kung ikaw ay may allergy sa clubs o iba pang pampalasa, umiinom ng blood-thinning medications, o may sakit na may kaugnayan sa pagdurugo. Pinayuhan ng doktor na umiwas sa caffeine. Madalas makaranas ng matinding acid reflux na lumalala kapag umiinom ng kape. Buntis o nagpapasuso at nagbabalak uminom ng clubs ng higit sa karaniwang dami na ginagamit sa pagluluto. Makabubuting kumonsulta muna sa iyong healthcare provider. May malalang kondisyon sa kalusugan at nais gumawa ng malaking pagbabago sa iyong pagkain. Kung naangkop sa iyo ang alinman sa mga sitwasyong ito, huwag umasa lamang sa mga video sa internet. Humingi ng payo mula sa isang kwalipikadong profesional sa pangangalagang pangkalusugan na nakaalam ng iyong medical history. Ang pinakamainam na paraan ng paghahanda ng club coffee. Kung gusto mo itong subukan, narito ang isang simpleng paraan. Maghanda muna ng bagong timplang mainit na kape. Maglagay ng isang buong club habang mainit pa ang iyong kape. Hayaan itong mababad ng humigit kumulang 3 hanggang 5 minuto. Alisin ang club kung gusto mo ng mas banayad na lasa, o iwanan pa ito ng kaunti kung nais mo ng mas matapang na aroma. Hindi na kailangang durugin ang club o magdagdag ng marami. Ang layunin ay bahagyang mapabango ang kape, hindi ang matabunan ang orihinal nitong lasa. Kung sinusubukan mong bawasan ang iyong asukal, tikman muna ang kape bago magdagdag ng anumang pampatamis. Maaaring ikagulat mo na sapat na ang natural na init at aroma ng clubs upang maging mas malinamnam ang iyong inumin. Tandaan, ang layunin nito ay pagandahin ang iyong umagang gawain, hindi ang gumawa ng isang himalang inumin. Isa pang bagay na madalas nakakalimutan ng maraming tao. Walang isang sangkap ang magpapasya sa iyong kalusugan. Hindi clubs. Hindi kape, hindi turmeric, hindi bawang, hindi luya. Ang tumutukoy sa iyong kalusugan ay ang kabuuang pattern ng iyong mga desisyon araw-araw. Isipin mo ang iyong kalusugan na parang pagtatayo ng bahay. Hindi mabubuo ang buong bahay sa pamamagitan lamang ng isang pirasong ladrilyo. Ngunit kung maglalagay ka ng isang ladrilyo araw-araw, darating ang panahong makakabuo ka ng isang matibay at pamatagalang tahanan. Ganoon din ang malusog na pamumuhay. Bawat masustansyang pagkain. Bawat mahimbing na tulog. Bawat paglalakad sa inyong komunidad. Bawat baso ng tubig. Bawat desisyong bawasan ang asukal. Lahat ng iyon ay parang isa pang ladrilyong idinadagdag sa pundasyon ng iyong kalusugan. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na desisyong iyon ang bumubuo ng mas malusog na buhay. At marahil iyon ang pinakamahalagang aral sa video ngayong araw. Hindi ang clubs ang himala. Ang tunay na himala ay ang pagbuo ng mabubuting gawi araw-araw na susuporta sa iyong pangmatagalang kalusugan. Pangwakas na mensahe. Kaya, anong ba talaga ang nangyayari kapag naglagay ka ng isang buong club sa iyong kape? Nakakagawa ka ng isang mainit at masarap na inumin na pinagsasama ang mga natural na compound ng kape at clubs. Maaaring mas sumarap ang lasa ng iyong kape. Maaaring mahikayat kang bawasan ang paggamit ng asukal. At madaragdagan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na plant compounds sa iyong pagkain. Para sa maraming tao, nagsisilbi rin itong simpleng paalala upang gumawa ng mas malulusob na desisyon araw-araw. Tandaan lamang na maging makatotohanan ang iyong mga inaasahan. Ang club coffee ay hindi lunas sa anumang sakit. Hindi ito kapalit ng gamot. At hindi rin ito kapalit ng balanseng pamumuhay. Ngunit kung inumin sa tamang dami, maaari itong maging isang kaaya-ayang dagdag sa iyong umagang rutina. Ngayon, gusto naman naming marinig ang iyong opinyon. Nasubukan mo na bang maglagay ng isang buong club sa iyong kape? Kung ibahagi ang iyong karanasan sa comments sa ibaba. Napansin mo ba ang pagbabago sa lasa?
Susubukan mo ba itong muli? At kung may bago kang natutuhan sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang like button, at ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Hindi mo alam kung sino ang maaaring makinabang sa impormasyong ito. Maraming salamat sa panonood. At tandaan, ang mabuting kalusugan ay nabubuo sa bawat matalinong desisyong ginagawa mo araw-araw. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.